Patuloy na lumalala ang hidwaan sa Kremlin. Tumututol ang elit ng Rusya sa digmaan at sensura, ngunit ayaw ito makita ni Vladimir Putin. Sinusubukan ng administrasyon ng Pangulo ng Federasyong Ruso na ipaintindi sa kanya na maaaring mawalan sila ng kontrol sa sitwasyon. Isinulat ito ngayon ng pahayag ang Washington Post na nagsuri sa mga pampubliko at pribadong pahayag at reaksyon ng political establishment ng Rusya. At lahat ng palatandaan ay nagpapakita na ang mga tao sa paligid ni Vladimir Putin ay lalong tumututol sa kanya at sa kanyang mga pamamaraan. Mahalagang tandaan na hindi lang Washington Post ang nagsusulat tungkol dito. Naikwento ko na dito sa YouTube channel ang ulat ng European Intelligence tungkol sa mga kaganapan sa digmaan. Biglang pinaigting ang seguridad kay Vladimir Putin dahil sa mga pangamba ng pag-aaklas o kahit ng kudeta. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Или по QR-коду на ваших экранах, или же с помощью спонсорства на... Sa madaling salita, kung magiging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, sa dulo ng episode ay hihilingin ko sa inyo na suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong mga donasyon. Ngayon, ang Washington Post ay nagsusulat tungkol sa totoong pagkakahati sa Kremlin. Dumarami ang mga palatandaan ng pagkakabahabahagi sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa Kremlin. Hindi kontento ang mga opisyal sa digmaan laban sa Ukraine, problemang pang-ekonomiya at mas mahihigpit na restriksyon, lalo na sa internet. Ngayon, agad nagbigay ng halimbawa ang Washington Post. Noong Marso ng taong ito, nang unang lumaban si Ilya Remeslo, dating abogado ng Russia at said propagandista kay Vladimir Putin, hayagan niyang sinabi na dapat magbitiw sa pwesto ang Pangulong Ruso at panagutin siya. Bilang isang kriminal sa digmaan at magnanakaw, mabilis siyang pinakulong at ipinadala ng mga awtoridad ng Russia sa isang ospital ng psychiatria sa St. Petersburg. Si Ilya Remeslo ay matagal ng taga-suporta at tagapuri ni Vladimir Putin, inuulit ang propaganda ng Kremlin at sumusuporta sa digmaan laban kay Navalny at iba pa. Казалось бы, ну ничего необычного. Ganyan palagi ang ginagawa ng rehimen ni Vladimir Putin sa mga kritiko at oposisyon. Pinababayaang mabulok sa kulungan ng mga ito o basta nga lang pinapatay ng Kremlin. Si Ilya Remeslo ay dinala sa ospital psychiatrico, pero biglang may nangyaring kakaiba. Ang propagandistang si Remeslo ay pinalaya matapos ang 30 araw. Ngayon, sinabi ni Ilya Remeslo na mananatili siya sa Russia at ipagpapatuloy ang hayagang laban kay Vladimir Putin. Susunod, magbabahagi ako ng CP mula sa Washington Post. Habang nagkakawatak-watak ang elite sa Russia dahil sa digmaan sa Ukraine, lumalala ang ekonomiya at dumarami ang mga mapanupil na paghihigpit, pati limitasyon sa internet. Ipinapakita ng pagbabago ng posisyon at pagsuway ni Remeslo ang mas malalim na pagkakahati sa matataas na antas ng kapangyarihan sa Kremlin. Malawak ang hindi pagkakasya ayon kay Remeslo sa panayam ng Washington Post. Nagkakaroon ako ng impresyon na ang bahagi ng sistema ay nagsisimula ng kumilos laban kay Putin. Sa totoo lang, ganito rin ang nangyari sa huling bahagi ng Unyong Sobyet kung saan kinamuhian ng mga tao ang komunismo at sinikap itong buwagin. Ang Rusya ni Putin ay susunod sa landas ng Unyong Sobyet. Lahat ay nauulit ayon kay Remeslo. At dito, dapat idagdag na ayon sa datos ng pambansang kumpanyang sosyological na VTS-IOM, sa mga nakaraang linggo ay bumaba ang approval rating ni Putin sa pinakamababang antas mula nang simula ng Rusya ang malawakang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022. At kapansin-pansin, matapos lumabas ang datos mula sa VTS-IOM, 2 linggo na silang hindi naglalabas ng rating ni Vladimir Putin. Malabong makita pa natin muli ang mga rating na ito. At dito, sinulat ng Washington Post na sa likod ng propagandistang si Ilya Remeslo ay si Sergei Kiriyenko talaga ang nasa likod. Ito ang teknokratikong unang deputy chief ng Kremlin na nangangasiwa sa aparatong pampulitika ng Russia. At itong paksyong pinamunuan ni Kiriyenko ay pumasok sa hayagang alitan laban sa federal na serbisyo sa seguridad. Ang FSB ang pinatayuan ng karera ni Vladimir Putin.
Pinaniniwalaan na ang mga ahensyang paniktik mismo ang nasa likod ng pagharang ng internet sa Russia dahil natatakot silang magamit ito para usigin si Putin at magmobilisa ng anti-gobyernong oposisyon. Ngunit sa kabila nito, nagdulot na ito ng protesta. Ayon sa Washington Post na sumipi sa mga sinabi ni Remeslo, isinulat nila na may seryosong tunggalian sa pagitan ng FSB at pampulitikang pakpak ng administrasyon ni Putin. Ipinapahiwatig ng Washington Post na ang tumitinding tunggalian bago ang halalan sa parlamento ngayong Nobyembre ay nagpapaalala ng labanan para sa kapangyarihan sa Kremlin bago muling mahalal si Boris Yeltsin noong 1996. Noon, nais ng mga taga-suportang mahigpit na tiyaking manatili sa kapangyarihan si Yeltsin sa pamamagitan ng batas militar at pagkansela o pagpapaliban ng halalan. Samantalang, ang mas progresibong uri ng mga oligarko sa Russia ay nagnanais lamang pondohan ang kampanya ni Yeltsin, maglagay ng malaking pera at pagkatapos ay kontrolin siya. At sa isang diwa, nauulit na yon ang kasaysayan. Narito si Kirienko at ang kanyang grupo na sinusubukang kumbinsihin si Vladimir Putin na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon sa bansa gamit ang mga taktikang pampulitika. At ang ikalawang serbisyo ng FSB ay sinusubukang kumbinsihin si Putin na ang tanghing paraan para mapatatag ang sitwasyon sa Russia ay ang paggamit ng marahas na pamamaraan at mas mahigpit na panunupil. Bukod dito, patuloy na nakakapasok ng mas malalim sa Russia ang mga drone ng Ukraine, sinusunog ang mga refinery ng langis, terminal at pantalan. Ngayon, lumipad na rin ang mga misal na hanggang 1,000 kilometro ngayong linggo. Bukod pa rito, tinamaan ang mga drone ng isang matayog na gusali na halos 1.5 kilometro lang mula sa Kremlin. Habang tumitindi ang pag-aalala ng publiko, tila pinapalakas ni Putin ang kanyang seguridad. Wala naman siyang pakialam sa mga Ruso. Ayon sa ulat ng European Intelligence Agency, malaki ang pinatibay ng federal na serbisyo ng proteksyon ni Vladimir Putin ang mga hakbang sa seguridad sa paligid ng presidente simula noong Marso. Tila natatakot sila na si Vladimir Putin ay maaaring maging target ng drone attack, kabilang na mula sa mga miyembro ng Russian elite. Natatakot sila na ang isang drone attack ay maaaring ipakita na gawa ng Ukraine. Ngunit sa katunayan ay isasagawa ito ng mga political elite sa loob mismo ng Russia. Sabi ng European Intelligence, pinalakas ng federal na serbisyo ng proteksyon ang security check sa mga bumibisita kay Putin at bawal na sa mga empleyado niya ang gumamit ng internet-connected mobile phone at sumakay sa pampublikong transportasyon. Nabanggit din na mas madalas nang namumuno si Vladimir Putin sa Russia mula sa isang malayong sistema ng mga bunker sa ilalim ng lupa at nabawasan ng kanyang mga pampublikong pagbisita. Ang mga panapanahong pagka-disconnect ng mga communication system sa Moscow ay bahagi ng pag-aalala ni Vladimir Putin tungkol sa seguridad. Noong Disyembre, matapos mapatay si Vanil Sarvarov, isang mataas na general ng Russia, nagbatuhan ng sisi tungkol sa pumalyang seguridad. Bukod pa rito, binanggit sa ulat ng European Intelligence si dating ministro ng depensa ng Russia na si Sergei Shoigu na ngayon ay nagsisilbing kalihim ng National Security Council ng Russian Federation. Nabanggit na sa Kremlin, lalo siyang binabantayan dahil malaki ang impluwensya niya sa pamunuan ng militar at may kaugnayan siya sa panganib ng tangkang kudeta. Halos lahat ng tao sa paligid ni Shoigu na inakusahan ng korupsyon ay naaresto na. Baka natatakot si Shoigu na siya na ang susunod kaya maaaring mauna siyang kumilos. Gayunpaman, sa pagtatapos ng episode na ito, masasabi ko na posible ring ginagamit ng Kremlin ang mismong propagandistang si Ilya Remeslo para magmukhang may oposisyon sa Russia. Pero sa totoo lang, siya ay isang tao-tauhan lamang ng mismong Kremlin. Tatapusin ko na, ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link, detalye sa video description o QR code sa inyong screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pekshi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.